371. Cold what? Saan galing? Nabuksan mo na ba ang Ren at Duque Veins? Ilang taon ka na ngayong taon? Sinabi ni Lance, ang pangalan ko ay Lance, nagmula ako sa lalawigan ng Tianan, binuksan ko ang Rendo at second vessel, 18 taong gulang. Yoho! 18 taong gulang at nabuksan ang 2 ugat ng Rendo, Toro. Average lang. Yung mga nagbukas na ng 2 ugat ni Ren at Zo, pumunta doon para i-verify ang gintong medalya. Ang taong nagparehistro ay nagdirekta ng direksyon. Nagtanong si Lance, paano ang mga taong hindi nakatanggap ng admission gold medal at dumating para mag-verify? Ang mga bagong mag-aaral na darating para sa pagtatasa, magparehistro sa tanggapan ng pagtatasa upang masuri sa ibang araw, ang tanggapan ng pagpaparehistro ng pagtatasa ay nasa kaliwang dulo. Salamat! Pumunta muna si Lance upang i-validate ang kanyang gintong medalya, at sasamahan si Sally sa pagpaparehistro ng pagtatasa mamaya. Pagdating niya sa gold medal verification place, sinabi ng isang Hautian level expert, itong estudyanteng ito, mukhang nabuksan mo na ang Rendu Shive bago ka pumasok sa school, medyo talento, bigyan mo ako ng gold medal para ma-verify ang authenticity. Ibinigay ni Lance ang gintong medalya, at pagkaraan ng ilang segundo, sinabi ng eksperto sa antas ng Hautian na iyon, totoo ang gintong medalya, maaari kang direktang pumasok sa Martial Academy at hintayang magsimula ang taon ng pag-aaral. Ito ang iyong susi ng dormitoryo, nariyan isang numero dito, ikaw mismo ang hanapin. May isang espesyal na bus papunta sa akademya doon, at maaari kang sumakay doon at dumiretso sa akademya. Kung sino ang isa sa iyong mga instructor, maghintay hanggang sa magsimula ang taon ng pasukan at tingnan ang pansinin. Tandaan ang website na Konshu 8.net. Kinuha ni Lance ang susi. Pagkatapos ay sinamahan ni Lance si Sally sa assessment office para magparehistro. Pangalan: Sally. Ano ang lakas mo ngayon? Level 85. Sige, registered ka na? Bantayan mo ang notification ng Academy, pagtiyagan mo at hintayin ang pagsisimula ng assessment, good luck sa success mo. Next! Pagkatapos magrehistro ni Sally, sinabi ni Lance, punta muna tayo sa Martial Arts Academy, may espesyal na bus doon, tingnan mo ang dormitoryo ko. Mabuti! Dumating sila sa espesyal na bus at napag-alaman na kailangan nila ng gintong medalya para makasakay sa bus, na nangangahulugan na ang mga hindi nakapasa sa assessment ay hindi maaaring pumunta sa Martial Arts Academy. Kung gayon, saan pupunta ang mga pumunta para kumuha ng assessment? Hindi kumbinsido na tanong ni Sally. Sabi ng driver ng special car, napakalaki ng Woolen Island, part lang ang Woolen Academy, may mga hotel din dito at marami pang ibang lugar, pwede kang pumunta at magstay sa mga hotel, syempre, walang bayad dito. Maiintindihan mo. Gusto pang magsabi ni Sally, sinabi ni Lance, kalimutan mo na ito, maghanap ka na lang ng random na hotel sa ganoon kalaking lugar at manatili ka muna doon. Tumango si Sally. Nagkaroon ng kaguluhan mula sa di kalayuan. Napakaraming tao sa paligid doon, pumunta tayo doon at tingnan, pagkatapos ay pupunta tayo sa Marshall Island para maglibot, hindi naman ganoon kabilis mag-assess. Sabi ni Sally. Mabuti. Tumungo sina Lance at Sally sa karamihan ng mga nanunood sa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, si Lin Xiaofeng ay walang katulad na nanlumo, ngunit siya ay nagluwa lamang ng isang subo ng plema at hindi sinasadyang nadire ito sa sapatos ng isang taong dumaraan, kaya ang trahedya ay dumating. It, do you hear me? Sigaw ng lalaki. Sinabi ni Lin Xiaofeng, pasensya na, mga nakatatanda, hindi ko sinasadya, pupunasan ko ito para sa inyo. Pagkasabi niyan, tumingkayad si Lin Xiaofeng at sinubukang panasan ang plema sa sapatos ng lalaking iyon. Gayunpaman, sinipa ng lalaki si Lin Xiaofeng at galit na sinabi, ako. Hayaan mong kainin mo ito, huwag hayaang panasan mo. Dumating si Bai Yizhen kasama si Lin Xiaofeng at natural na tumayo sa gilid ni Lin Xiaofeng, abala sa pagtulong sa paghingi ng tawad, itong senior, pasensya na talaga, kaibigan ko hindi niya talaga sinasadya, please spare him.
Hindi freshman ang lalaking iyon, second year senior siya, malalaman mo sa pagtingin sa badge niya. Talagang malas din si Lin Chaopeng, dumura siya ng isang sapalarang subo ng plema sa sapatos ng isang senior, sa katunayan siya ay nabigyang katwiran noong una. Senior? Sorry? Hindi ko talaga sinasadya, at worst babayaran kita ng isang pares ng sapatos, kaya kung magbayad hanggat gusto ko. Sabi ni Lin Chaopeng, hindi mapapantayan ang panlulumo niya, bakit may nangyaring malas sa kanya. Fuck you? Ano ka? A newly enrolled chicken here? How dare you draw on my shoes? Alam mo ba kung sino si Lao Zi? Alam mo ba kung saang pamilya ako galing? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pamilya ko? Ako bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na kainin ang lahat ng plema na inilabas mo, o gagawin ko itong sulit sa iyong sandali. Umiiyak si Lin Chaopeng, kumpara sa lakas, siya ay isang bagong estudyante at hindi pa rin nagbubukas ng ugat ng Rengguo, hindi siya katugma sa second year senior na ito. In terms of family background, he, a person from London City, ay isang tao lamang mula sa mababang uri, na walang kahit kaunting background ng pamilya. Ano ang dapat nating gawin? Gusto mo ba talagang kumain ako ng plema kapag maraming tao ang nanunood? Si Lin Chaopeng ay parang gustong umiyak. Pak! Sinampal ng malakas ni Lin Chaopeng ang sarili at sinabing, Senyor, pasensya na, lahat ng ito ay dahil sa bulok kong bibig, pasensya na, wala akong kailangan gawin, babasagin ko ang sarili kong bibig. Pak! 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 Patuloy na sinampal ni Lin Chaopeng ang sarili niyang bibig, kinasusuklaman ni Lin Chaopeng ang bulok niyang bibig, anong klaseng plema ang niluluwa niya para sa isang magandang dahilan. Dami-dami ang bilang ng mga nanunood, nakilala ng ilan sa parehong mga nakatatanda sa ikalawang taon ang batang lalaki na dumura, ang kanyang pangalan ay Bai Jianheng, siya ay anak ng isang malaking pamilya sa Yanhuang Empire, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang maging mapagmataas. Si Lin Chaopeng mismo ang nagtama sa kanyang bibig at namamaga ito, nakikiusap lamang kay Bai Jianheng na pakawalan siya. Sa kasamaang palad, ang Bai Jianheng na iyon ay ngumuso, anak, kahit hampasin mo ang iyong bibig, ito ay walang silbi, kainin mo ang plema na inidere mo sa aking sapatos, huwag mo akong sabihin sa pangatlong beses. Sa sandaling iyon, dumating ang isang guro sa antas ng Haotian. Ano ang nangyayari? Ang freshman na ito ay dumura kung saan-saan at aksidenteng naduraan ang sapatos ni Bai Jianheng at gusto ni Bai Jianheng na kainin niya ito. Sabi ng isang second year senior. Payo ng gurong iyon, Bai Jianheng, senior ka na, nandito ka ngayon para tumulong sa pagtanggap ng mga bagong estudyante, maging bukas palad, hindi lang isang subo ng plema, paunasan mo lang, bakit kailangan mong maging karaniwan sa isang papasok na freshman, napakaraming tao ang naririto upang manood, inilalagay mo ang lahat ng mga nakatatanda sa ikalawang taon sa kahihiyan ng ganito. Ngumuso si Bai Jianheng, teacher, paano kung hindi, mas gusto kong kainin niya ang plema na iniluwan niya. May katwiran ba ang isang basurang freshman na dumura kung saan-saan? Bai Jianheng, ikaw. Naiinis din ang gurong iyon dahil hindi siya pinakinggan ni Bai Jianheng bilang isang guro. Sa Martial Academy, marami sa kanila ay mga bata mula sa malalaking pamilya at kapangyarihan, sila ay mayabang at nangingibabaw, at ang mga guro ay hindi matatakot sa kanila, at itong si Bai Jianheng ay isa sa kanila. Walang magawa ang gurong iyon, wala siyang magawa kay Bai Jianheng, isa lang siyang guro sa Martial Academy, walang malakas na background, hindi rin kayang saktan siya ng kanyang mga estudyante. Sina Lance at Sally ay nagsiksikan sa sandaling iyon. Nagulat si Sally, paano kaya si Lin Chaopeng? Lumapit si Sally upang tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya inaasahan na ang nangyari ay may kaugnayan kay Lin Chaopeng, kahit na wala siyang magandang pakiramdam para kay Lin Chaopeng, siya ay mula sa parehong lugar. 372. Nakita ni Lance si Lin Chaopeng na nakaluhod sa lupa at namumugto ang kanyang bibig, napakunot ang kanyang mga kilay at nagtaka siya kung ano ang nangyari. Pagkatapos lamang niyang tanungin ang katabi niya ay nalaman niya kung ano ang nangyari.
Sinigawan ni Bai Jianheng si Lin Chaofeng, pakinggan mo o hindi, kainin mo. Nakita ni Bai Yijian na ang bibig ni Lin Chaofeng ay namamaga ng mag-isa, at muling nakiusap, Senyor, pakiusap, maging mapagbigay, ang iyong apelyido ay Bai rin, ang aking apelyido ay Bai, bigyan mo ako ng mukha, okay. Tingnan mo, nanghihinayang din si Lin Chaofeng pinapalo ang sarili, kaya hayaan mo na lang siya. Marami rin sa mga freshman ng mga nanonood ang nagkumbinsi, tama, kahit na siya ay dumura sa iyong sapatos ay talagang may kakulangan sa moral, ngunit natalo na niya ang kanyang sariling namamaga na bibig, bakit hindi mo siya palayain kahit minsan? Sunod-sunod na sinasabi ng mga nanonood, nakikiusap para kay Lin Chaofeng. Ngumisi si Bai Jianheng, sino ba ang magsasabi ng isa pang salita, maniwala ka man o hindi, puputulan ko ang iyong mga bibig, kakainin ko siya kung hahayaan ko siya, magbibilang ako ng 3, kung hindi pa siya nakakain sa loob. 3, siguradong bugbugin ko siya hanggang mamatay. 1. 2. Sinabi ni Lance, bakit kailangan mong maging desperado kung kaya mo namang iligtas ang iba? Tinitigan ni Bai Jianheng si Lance, nang makitang si Lance ay freshman, umungol siya, sino mang magsabi ng isa pang salita, puputulan ko ang kanyang bibig, hindi mo ba ako narinig? Nakita ni Lance na ang Bai Jianheng na ito ay napakawalang awa, at ninisyan, naririnig ko, pinapayuhan din kita, na iligtas ang iba, hayaan mong burahin ka lang ni Lin Chaofeng, huwag masyadong lumayo. Itong si Bai Jianheng, si Lance ay walang pakialam sa kanya, ang kanyang kaharian ay outer gate perfection lamang. Kinawian ni Bai Jianheng ang kanyang kamay kay Lance at sinabing, anak, umakyat ka rito, ipinapangako kung hindi kita papatulan. Dirdiretsong lumabas si Lance mula sa karamihan. Nang makita ni Bai Jianheng na talagang nag-walk out si Lance, na parang hindi siya maingat, galit na galit siya. Anak, mahilig kang makialam sa negosyo ng ibang tao, okay, iligtas mo lang ang batang ito ngayon. Pero, ang plema sa sapatos ko, kainin mo. Sabi ni Bai Jianheng kay Lance. Tumawa si Lance. Nakita ni Bai Yijian si Lance na lumabas at abala sa pagtulong kay Lin Chaofeng, tumingin si Lin Chaofeng kay Lance na may komplikadong mga mata. Tumingin si Lin Chaofeng kay Lance na may mga komplikadong mata. Orihinal na kinasusuklaman niya si Lance, ngunit hindi niya inaasahan na si Lance ang lumabas para tulungan siya ngayon. Sinabi ni Bai Yijian kay Lin Chaofeng, huwag kang mag-alala, kilala mo si Lance, hindi siya ganoon kadaling mabuli. Mukhang hindi masamang makakilala ng isang bully, kahit papaano may isang tao na makakatulong ng kaunti sa hindi pamilyar na lugar na ito. Lumipat ang mga mata ng lahat kay Lance at Bai Jianheng. Tiyak na hindi natatakot si Lance na makipaglaro sa isang napakalupit na nakatatanda, hindi siya isang mahinang bagong estudyante tulad ni Lin Chaofeng. Pakinggan mo ako, kainin mo ang plema sa sapatos ko, dahil mahilig kang makialam, gagawin ko lang para sa iyo. Sinabi ni Lance, paano kung hindi ko ito kainin? Kung hindi ko ito kakainin, ikaw mismo ang kakain. F***CQ, uulitin ko, kainin mo o sisiguraduhin kong hindi ka papasok sa school. Sigaw ni Bai Jianheng. Sinabi ni Lance, tanggalin mo ang iyong sapatos at ibigay sa akin. Si Bai Jianheng ay tumawa at hinamak, akala ko kung gaano kabaliw, ngunit hindi ko akalaing makakain ako. Pagkasabi noon, hinubad ni Bai Jianheng ang sapatos na may plema, iniabot ito kay Lance sa kanyang harapan. At sinabi, kumain ka. Kinuha ni Lance ang sapatos, at ang mga tao ay umuungal sa talakayan, iniisip na si Lance ay talagang gustong kumain. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang sumugod si Lance, hawak ang sapatos gamit ang isang kamay at pinipisil ang bibig ni Bai Jianheng gamit ang isa. Itinulak ng ministro ang kalahati ng kanyang sapatos sa bibig ni Bai Jianheng, nang ang plema ay nasa dulo mismo ng sapatos, at diretsyong itinulak sa kanyang lalamunan ng tanggal. Wow! Sigaw ng karamihan ng mga nanonood, hindi inaasahan na ganito pala kahigpit ang freshman na ito. Hinugot ni Bai Jianheng Ton ang kalahati ng sapatos na ibinaon sa kanyang bibig, ang galit na iyon sa kanyang puso. Tinatamaan kita.
Binasag ni Bai Jianheng ang nabunot na sapatos kay Lance, pagkatapos ay agad na binunot ang kanyang espada at pinatay si Lance sa isang suntok. Napakabilis ng bibig, kaya tiyak na hindi siya mahina. Swoosh swoosh. Sa isang kisap mata, si Bai Jianheng ay nagsagawa ng ilang hakbang sa pagpatay, at sa kanyang galit ay tila naglakas loob siyang patayin si Lance. Bahagyang naiwasan ni Lance ang mga pamatay na galaw ni Bai Jianheng at dumiretso sa harap ni Bai Jianheng, biglang kumilos si Lance at hinawakan ang leeg ni Bai Jianheng, banitin siya sa isang iglap. Ah! Nung makita ang eksenang ito, natakot ang mga tao. Si Lance, isang freshman, ay napakalakas kaya tuwirang binitawan niya ang second-year senior. Paano iyon posible? Naramdaman ni Bai Jianheng na sumabog ang kanyang ulo. Sinabi ni Lance, huwag kang masyadong mayabang sa hinaharap, naririnig mo ba ako? Umiling si Bai Jianheng, I fu asterisk CQ, ibaba mo ako. Sampal. Nakita ni Lance na naglakas loob pa rin siyang sumigaw ng mayabang at sinampal siya muli, at namula ang isang bahagi ng mukha ni Bai Jianheng. Ah! Ang lakas ng loob mong saktan ako. Parang hindi pa naranasan ni Bai Jianheng ang ganitong uri ng galit, at malapit nang sumabog ang kanyang galit na baga. If you dare to utter one more word of arrogance, hindi na lang kita papatulan. Grass you. Hindi ka pababayaan ng pamilya ko, I have 100 ways para mawala ka sa Martial Arts Academy. Bang, malakas na hinampis siya ni Lance sa lupa. Poof! Mabangis na niluwa ni Bai Jianheng ang isang subo ng dugo. Tinapakan ni Lance ang dibdib ni Bai Jianheng. Anak, makinig ka. Lance ang pangalan ko, mula ngayon, kapag narinig mo ang tatlong salitang ako, si Lance, agad akong sinasamba. F asterisk CQ. Ngumisi si Bai Jianheng. Malalim na nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi ba't masyadong bulag ang batang ito, matigas pa rin ang ulo at nangangahas na sampin siya kahit sa panahong ito. Naghahanap ng kamatayan. Naubusan ng pasensya si Lance at tinapakan ang hita ni Bai Jianheng. Clack! Ah! Sumirit si Bai Jianheng habang tinatapakan siya ni Lance at binali ang isang paa niya. Sinabi ni Lance, anak, ipinapayo ko sa iyo na huwag subukang maging mayabang sa harap ko o hahayaan kitang mamatay, huwag mong isipin na banibiro kita, lumabas ka. Pagkasabi noon, sinipa ni Lance. Muli, at ang katawan ni Bai Jianheng ay lumipad sa malayo, bumagsak ng husto sa lupa. Nagpalakpakan ng marami sa mga nakatingin na freshman. Napakagaling para sa isang freshman na pasabugan ang isang senior. Sa sandaling ito, sa dami ng mga nanunood, isang inner door level freshman ang nanunood kay Lance na may singkit na mga mata. Ang inner door level na freshman na ito ay ang parehong inner door level expert na nakita ni Lance dati, na tinatawag na Wolf. Sa sandaling ito, sinabi ni Crow Wolf sa kanyang puso, katulad ko, naabot pa niya ang antas ng inner gate bago pumasok sa paaralan, hindi ko alam kung kaya niya akong talunin. Itong New Student Assembly, dapat akong maging kampyon at hindi kailanman payagan ang kabiguan. Kung hindi dahil sa championship na iyon, paano ako, Crow Wolf, papasok sa alinmang martial academy? Isang lalaking nakatayo sa tabi ng Crow Wolf ang nagsabi, Young Master, malamang nabanta ka ng taong ito, kung sakali, dapat ba tayong maghanap ng pagkakataon na patayin siya ng palihim? Huwag siyang makadalo sa Freshman Assembly. 373. Bumantong hininga si Crow Wolf, itong New Student Competition, si Senior Chin Feng ng Chingu family ng Marshall Island ang pipili ng mananalo sa kompetisyon para maging kanyang alagad. Natatakot ako na maraming eksperto ang pupunta sa Marshall Academy because of this. Just like me? Kung hindi dahil dito, I would not want to be a student of the Marshall Academy. So, walang kwenta ang pagpatay sa isa sa kanya, may lalabas pang malalakas na kalaban. Tinitigan ni Crow Wolf si Lance ng ilang segundo bago tumalikod at naglakad palayo, sumakay sa isang espesyal na kotse at dumiretso sa Martial Arts Academy.
Sa bagong taon na ito, magkakaroon ng mas maraming eksperto kaysa anumang nakaraang taon, dahil, ang apat na pinakamalakas na pamilya ng Marshall Island, si Senior Chin Feng ng Chingu family, ay pipili ng unang pwesto na mananalo sa New Student Competition para maging kanyang disipulo. Kaya naman, tiyak na maraming eksperto ang sadyang sasali sa Martial Arts Academy para magbigay pugay sa kanilang amo. Ang bagay na ito ay pagmamay-ari lamang ng impormasyon ng Tagaloob, at ang mga makapangyarihang pamilya at kapangyarihan lamang ang makakaalam tungkol sa impormasyong ito ng Tagaloob. Natural na imposible para kay Lance, isang maliit na mamamayan mula sa London City, na malaman ang ganitong uri ng impormasyon ng Tagaloob. Nagkataon lang na si Lance ay isang taong nagtataglay ng lakas upang makapasok sa top 50 ng freshman competition. Salamat! Lumapit si Lin Chaofeng kay Lance at ibinaba ang kanyang ulo, sinasabing labis siyang nagpapasalamat kay Lance sa pagtulong sa kanya ngayon. Bagamat walang magandang nararamdaman si Lance kay Lin Chaofeng bilang isang tao, natural na gagawa si Lance para tulungan siya para sa kapakanan ng pagmumula sa parehong lugar. Hindi na kailangang maging magalang, at least taga London City ka, hindi ako tatayo at panoorin kang binubuli ng mga tagalabas, kahit sinong mga api sa iyo sa hinaharap ay maaaring lumapit sa akin. Sabi ni Lance. Salamat, Lance, nagalit ako sa iyo sa pagpunta dito, pasensya na. Hahaha, hindi mahalaga, hindi ako magiging karaniwan sa iyo. Tumawa si Lance, tinapik ang balikat ni Lin Chaofeng at sinabing, sige, sumakay muna kayo sa espesyal na bus papunta sa Martial Arts Academy. What about you guys? Tanong ni Bai Yijen. Dahil hindi pa kabilang sa Martial Academy si Sally, hindi siya makakapunta, kaya maghihintay ako hanggang matapos ni Sally ang kanyang assessment at matagumpay na makapasok sa Martial Academy, hanggang doon, mamasyal din ako sa paligid ng Martial Island para masaya. Sige, see you sa academy. Sumakay sina Lin Chaofeng at Bai Yijen sa isang espesyal na kotse at dumiretso sa Martial Arts Academy. At umalis ng airport sina Lance at Sally na naglalakad. Naglalakad sila sa isang pangunahing kalsada. Saan tayo pupunta? Kalokohan, talagang humanap ka muna ng matutuluyan, I think the assessment should be in a good few days. Dumating sina Lance at Sally sa isang hotel. Hello, book us a room. Sabi ni Lance sa waiter. Tanong ng waiter, may Marshall coins ka ba? Ano ang Marshall coin? Hindi ka ba kumukuha ng RMB? Natarante si Sally. I'm sorry, but the currency we pass here is the Wollen coin, which is unique to our area and cannot be exchanged for any other currency. Sabi ng waiter. Nagtanong si Lance, kung gayon, ano ang kailangan para magkaroon ng Marshall coin? Sige, kumita ka. Tumingin si Lance sa waiter, ngunit isa talaga siyang mid-outer gate expert. Ikaw ay isang middle stage outer gate martial arts practitioner, at ikaw ay talagang nagtatrabaho bilang isang waiter dito. Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Lance. Tumawa ang waiter, hindi mo alam ito, 10 taon na ang nakalilipas. Noong una akong dumating sa Marshall Island, ako ay isang taong hindi marunong mag-martial arts, at pumunta ako sa Marshall Island na may layuning magsanay ng martial arts. Pagkalipas ng 10 taon, naging midterm martial arts practitioner ako sa Outer Gate dahil, ang Marshall Island ay isang lugar na puno ng mga oportunidad. Nagtrabaho ako dito bilang waiter para makapag-practice ng martial arts, at pagkatapos ng 10 taon, hindi talaga ako binaigo nito. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kahit isang trash sweeper sa Wollen Island ay marunong ng martial arts, at malamang, ang trash sweeper na ito ay isang mayamang tao sa kanyang bayan. Halimbawa, ako, sa aking bayan, ako ay orihinal na isang mayaman na babae. I see, parang iba talaga ang Marshall Island sa labas. Sabi ng waiter, 2 estudyante, medyo kaaya-ayang makapag-chat sa iyo, ngunit sa kasamaang palad ay wala kang anumang Marshall coins, kaya hindi kita mabibigyan ng kwarto. I'll guide you 2 ways. The first way, you maglalakad papunta sa Martial Academy, kahit hindi ka makapasok, maaari kang maghanap ng lugar sa labas para magtayo ng tent at maghintay para sa assessment.
Kung magtagumpay ka sa assessment, maaari kang pumasok sa Marshall Academy at maging bagong estudyante. Kung hindi ka magtagumpay, kailangan mong magbayad para sa iyong sariling mga tiket pabalik. Siya nga pala, ang paliparan ay ang tanging lugar kung saan maaari kang gumamit ng RMB para bumili ng tiket sa eroplano. Tumingin si Sally kay Lance at sinabing, pagkatapos ay maglakad tayo papunta sa Martial Arts Academy at magtayo ng tent para harapin ito. O, maaari kang pumasok muna sa Martial Arts Academy, mayroon kang gintong medalya, at ako ay magseset magtayo ng tent mag-isa. Sinulyapan ni Lance si Sally at galit na sinabi, babae ka, paano kita pakakawala na mag-isa? Tinanong ni Lance ang waiter, paano ang pangalawang paraan? Ang pangalawang daan ay ang pagpunta sa Novice Village, sa Marshall Island, may mga quest doon, babayaran ka sa pagkumpleto nito, at pagkatapos ay magkakaroon ka ng Marshall Coins para manatili sa isang hotel. Ang dalawang landas na ito, ikaw guys can choose yourselves, anyway, I can tell you guys, there is at least a week or more bago ang Marshall Forest Academy assessment, at kahit mahigit isang linggo matulog sa tent, then you have to eat, right? Kailang may Marshall Coins din para makakain, kung hindi, kayo ang magdurusoy kapag nagutom at napagod kayo sa oras ng pagtatasa. Hindi nakaimik si Sally, nandito kami para mag-assess, paano mo ito magagawa sa amin, gutom kami ng isang linggo, paano pa kami magkakaroon ng lakas para mag-assess? Haha, hindi ako magsisinungaling sayo, 10 taon na akong waiter dito, sobrang dami kong nakitang bagong estudyante, napakalakas ko at nagtagumpay sana ako sa assessment, pero dahil isang linggo akong nagugutom. I failed the assessment as a result. Actually, you guys can't blame the Martial Arts Academy. If you can survive independently is also be standard for the assessment, mga taong nagugutom at walang lakas, ang kanilang survival ability. Ay tiyak na mas mahirap, gayon paman, ang Martial Arts Academy ay hindi nag-aalala tungkol sa walang mga mag-aaral. Anong lugar? Reklamo ni Sally, salamat sa pagbibigay sa kanya ng kanyang ama ng 200 milyong bank card bago siya umalis, upang hindi mawala sa mga tuntunin ng mga gastos sa pamumuhay sa Martial Arts Academy sa hinaharap. Expect na martial arts coins lang ang ipapasa dito. Ngumiti ang waiter, may isa pa Ano? Kahit magtagumpay ka sa assessment, kung wala kang pera pambayad ng tuition, mapapatalsik ka pa rin sa school. Don't tell me ang tuition ay binabayaran din gamit ang Marshall Coins. Sabi ni Lance. Hehe, tama ka? Itong gwapong lalaki, tuition and accommodation fees na ito ay binabayaran din ng Marshall Coins. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, taon-taon maraming mga bagong estudyante ang napipilitang mag-drop out dahil sila. Hindi makabayad ng tuition, sige, makikita mo sa sarili mo. Pwede mong tanungin ang kahit sinong makakasalubong mo na hindi mo maintindihan, sa Marshall Island, kahit ang mga taong nagwawalis ng sahig ay napakalinaw sa mga bagay na ito. 374. Agad na pumunta sina Lance at Sally sa Novice Village. Masyadong nakaka-depress, ang pangunahing layunin ng pagpunta sa Martial Arts Academy ay para magsanay ng martial arts, ngunit bilang resulta, kailangan ko pa ring gumugol ng oras para kumita ng pera. Bulong ni Sally. Sige, huwag ka nang ma-depress at magmadali sa Novice Village para kumita, kung nagrereklamo ka pa, hindi alam ng iba kung ano ang irereklamo. Isang mas mahirap na oras sa pagkumpleto ng kanilang mga gawain kaysa sa ginagawa namin. Kami, sa kabilang banda, sa lakas ng aking panloob na gate, ang paggawa ng pera ay isa pang threshold na dapat lockeran. Well, ikaw pa rin ang optimistic. Tumawa si Lance, at silang dalawa ay lumipad na magkahawak kamay, patungo sa kanilang destinasyon, ang Novice Village. Halos walang sasakyang makikita sa Marshall Island dahil ang lahat ay umaasa sa paglukso at paglipad. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Lance at Sally sa pasukan ng isang maliit na nayon na may isang tapyas na bato na nakatayo sa pasukan ng nayon, na may nakasulat na Novice Village. Nandito na tayo, pasok ka na.
Papasok sana si Lance sa novice village nang maraming mga bagong estudyante ang dumating sa likod niya, tila marami sa kanila ang nalaman ang balita at nagmamadaling pumunta sa novice village para gumawa ng quests para kumita ng pera. May isang matandang lolo na nakaupo sa pasukan ng nayon. Umakyat si Sally at nagtanong, "Lolo, narinig ko na kung pupunta ka sa novice village, maaari kang gumawa ng mga quest at kumita ng martial coins, paano mo gustong gawin ang mga quest?" Ngumiti ang matandang lolo na iyon, "Hello, ako ang punong nayon dito, sa silangan ng aming nayon, mayroong isang mais na maraming balang, patayin mo ang mga balang, mas marami kang pumatay, mas maraming martial coin ang iyong kinikita. Pumatay ka, mas marami kang kikitain sa martial arts na barya, bilasan mo, hindi laging may mga quest sa nayon. Gayunpaman, mag-ingat sa pagpatay ng mga balang, dahil ang mga balang ay hindi ordinaryong balang, kung ikaw ay pabaya, maaari mong gawin. Mawalan ka rin ng buhay. Mabuti. Hindi na iyon masyadong inisip ni na Lance at Sally at agad na pumunta sa silangang bahagi ng nayon, kung saan may malaking bukirin ng mais. Sa bukid ng mais, maraming balang ang naglakbay na parang mga palaso, napakabilis, at talagang hindi ordinaryong balang. "Leroy, tumayo ka muna dito, papasok muna ako para patayin ang mga balang." Sabi ni Lance, dahil medyo kakaiba ang mga balang, natakot si Lance na masaktan si Sally, para kay Lance, siya. Tiyak na hindi naglagay ng ilang balang sa kanyang mga mata. Nag-isip si Sally at nagtanong, "Maaari kang kumita ng martial coin sa pamamagitan ng pagpatay sa mga balang, ngunit hindi sinabi ng lolo na iyon kung ilan, lahat ba ng pumapatay ng mga balang ay kumikita ng eksaktong parehong halaga ng martial coin?" "Wag na muna yan, patayin mo na yan." "Okay." Umupo si Sally sa labas ng cornfield at pinanood si Lance na pumasok sa kill, ngunit palaging may kakaibang nararamdaman si Sally. Tumalon ang katawan ni Lance at lumipad papunta sa cornfield. Swoosh! Ang mga balang ay naglakbay sa taniman ng mais na parang mga bala, na isang balang ito ay isang sekretong sandata si Lance ay talagang nalilito, mayroon bang mga balang sa mundo? Ngunit hindi iyon gusto ni Lance, kahit na ang balang ito ay kahanga-hanga, ngunit sa harap ni Lance, ito ay isang maliit na uod. Mabilis na kinuha ni Lance ang kanyang espada sa kanyang kamay at nilaslas ang isang paparating na balang. Swoosh! Kahit na ang balang ay mabilis na lumilipad, ito ay hiniwa sa 2 piraso ng espada ni Lance sa isang iglap. Sa sandaling ito, isang tunog ang biglang lumabas sa tainga ni Lance, ding! Hindi ito masyadong inisip ni Lance, iniisip na ito ay dahil hindi siya nakatulog ng maayos sa eroplano kagabi. Swoosh! Inilapat ni Lance ang kanyang sword technique at sa isang stroke, 7 o 8 balang ang naputol sa kalahati. Sa oras na ito, sa isip ni Lance, ding 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 ding. Tumunog ito ng 7 o 8 beses. Holy shit, what's going on? Nagulat si Don at gulat na lumabas ng maisan. Anong nangyayari? Bakit bigla kang tumigil sa pagpatay sa mga balang? Si Sally ay abala sa pagtatanong. "Sally, anong nangyayari? Hindi normal na tumunog ang tenga ko sa tunog ng ding kapag nakapatay ako ng balang." Sabi ni Lance. Sinabi ni Sally, "Nakakaramdam ka rin ba ng abnormal? Narinig mo rin ba ang ding?" "Hindi totoo yan, kaya lang, lagi kong nararamdaman na medyo kakaiba itong Marshall Island." Sa sandaling ito, sa pasukan ng baguhang nayon, ang matandang lolo na iyon ay nagsabi sa kanyang puso, "Napakatalino ng kasanayan sa espada. Ang pagpatay sa mga balang ay parang paghampas ng mga lamok, narito ako sa loob ng maraming taon, wala akong nakitang kahit ano. Bagong panganak, ang pagpatay sa mga balang ay napakalinis at maayos, ang anak na ito ay tiyak na gagawa ng isang bagay na mahusay." Sa labas ng maisan, sinabi ni Sally, "Papasok ako at papatayin ko rin sila." Pagkasabi niyan, tumalon si Sally sa cornfield, sumigaw si Lance, "Mag-ingat ka." Sa sandaling matapos magsalita si Lance, narinig niya si Sally akala niya ay madaling pumatay ng ilang mabahong bug, ngunit hindi niya inaasahan na may balang na tatusok sa kanyang balat sa sandaling pumasok siya. Agad na nabuhayan si Sally at ginamit ang kanyang espada, ngunit ang mga balang iyon ay hindi ganoon kadaling harapin.
Makalipas ang 1 minuto, sa wakas ay nakapatay ng balang si Sally. Ding! Ang tunog ng ding ay tumunog din sa mga tainga ni Sally. Agad na lumabas si Sally sa cornfield. Si Lance ay abala sa pagtatanong, narinig mo ba ang mga ingay? Si Sally, gayunpaman, ay tumingin kay Lance na hindi makapaniwala at nagtanong, nakapatay ka lang ng mga balang napakadali, nakapatay ka ng 8 o 9 sa loob lamang ng ilang segundo, bakit inabot ako ng 1 minuto para makapatay ng isang balang nang ako ay pumasok? Tumawa si Lance, kalokohan, anong lakas meron ka, anong lakas meron ako, inner class ako, kung 1 minuto din akong nakapatay ng insektong tulad mo, para saan pa ako tumatambay? Pinatay mo ang balang, may narinig ka bang ding o hindi? Bakit ito ding hindi mo ari? Sabi ni Sally, narinig ko, hindi ko alam, sabi ko lang, kakaiba ang pakiramdam dito, at ang mga balang dito ay masyadong makapangyarihan, saan kaya may mga balang iyon bakit hindi muna tayo pumunta sa nayon at itanong mo sa matandang lolo? Patayin muna natin ang mga balang, kakaiba man siya o hindi, kumita muna tayo ng Marshall coins. Sige. Sina Lance at Sally ay parehong lumundag muli sa taniman ng mais. Sa lahat ng oras, ang mga tainga ni Lance ay nanginginig at tumutunog. Sa pasukan ng nayon, ang matandang lolo na iyon ay sinampal ang kanyang mga labi sa dilim. Ang Marshall Academy ay mayroon ding maraming mga bagong mag-aaral sa loob ng klase bawat taon, ngunit walang sino mang naging kasing lakas ng Lance. Sa sandaling ito, marami din ang mga bagong estudyante na pumunta sa cornfield at pumasok sa cornfield para magsimulang pumatay ng mga balang, lahat sila ay parang Sally, inabot sila ng ilang minuto para makapatay ng balang. Ang unang bagay na kailangan mo ang gagawin ay kumuha ng sarili mong kopya ng aklat, at pagkatapos ay makakakuha ka ng sarili mong kopya ng aklat. Hindi na mabilang ni Lance kung ilang beses nang tumunog ang kanyang mga tainga, sa madaling salita, magiging bingi ang kanyang mga tainga. Makalipas ang halos 1 oras o higit pa, si Sally ay napagod at lumipad palabas ng maisan. Agad ding lumabas si Lance sa cornfield. Ilan na ang napatay? Tanong ni Lance kay Sally Brown. I don't know. I think mga 50 or so. The more na napapagod ako, the less I can kill. How about you? 375. I don't know. I think it was about 50 or so. And the more na napapagod ka, mas kakaunti ang pinapatay mo, di ba? Mabibingi ako sa isang ding sa tenga, hindi ko alam kung ilan na ang napatay ko. Tara na, hanapin natin ang punong nayon at tingnan kung ano ang kailangan nating gawin para kumita ng Marshall coins, at ang isang iyon ay tumunog sa aking tainga, ano ang nangyayari, ano ba itong Marshall Island, napakalakas ng mga balang. Sally sabi. Umalis sina Lance at Sally sa cornfield at bumalik sa Novice Village, natagpuan ang matandang lolo sa ilalim ng pawid na bubong sa pasukan ng village. You guys are back, how was the locust killing? Nakangiting tanong ng matandang lolo. Si Sally ay abala sa pagtatanong, matandang lolo, ano ang nangyayari, bakit papatayin ang isang balang at bamulong sa iyong tainga? At saka, bakit napakalakas ng mga balang? Sinabi ni Lolo Village Chief, hindi ikaw ang unang nagtanong ng tanong na ito, at naniniwala ako na hindi ka ang huling magtanong ng tanong na ito. Sinabi ni Lance, punong barangay, huwag mong ibenta ang iyong sarili, sabihin mo lang sa amin ang totoo, bakit kakaiba ang Woolen Island? Hahaha dalawa anak, gusto ko din malaman ang sagot sa tanong mo. Gusto mo rin malaman ang sagot? Oo, gusto ko rin malaman kung bakit. Sige, eto ang mga Marshall coins na kinita mo ngayon, ipapadala ko sa iyo. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Pagkasabi niyan, binaliktad ng punong nayon ang isang itim na bag sa kanyang kamay at inilabas ang isang banknote. Nakita ni Lance ang itim na bag at gulat na sinabi, isang storage bag. Uy, may paningin ka talaga. Tumingin ang punong nayon kay Lance nang may pagtataka. Nako, storage bag lang. Bata, narito ang mga Marshall coins na kinita mo ngayon, sa kabuuan ay 5 yuan and 50 fen. Pumatay ako ng 1 oras at 5.5 lang. Nakatanga si Sally.
Napatay mo ang kabuoang 55 balang. Si Lance ay abala sa pagtatanong, paano mo nalaman na nakapatay siya ng 55 balang? Huwag ka ng maraming tanong, anyway, remember, sa Marshall Island, everything is done according to the rules of Marshall Island, so don't ask. Nakita ni Lance kung gaano determinado ang matandang lolo at hindi na siya nagtanong pa, halatang may mali sa Marshall Island, ngunit hindi niya ito malalaman. Pinili ni Lance ang punong nayon, sinusubukang makita kung anong kaharian siya, at nalaman na ang punong nayon na ito ay walang kahit katiting na panloob na lakas o momentum. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Lance. Natanggap ni Sally ang 5 yuan and 50 fen na kinita niya pagkatapos ng isang oras na pagod. Paano ako? Magkano ang kinita ko? Tanong ni Lance. Ang punong nayon ay naglabas ng ilang daang dolyar na perang papel mula sa kanyang storage bag at ngumiti, kumita ka ng 900. 900, that much. Nagulat din si Sally, kung ikukumpara ito sa kanyang 5 dolyar at 50, ito ay talagang itinuturing na labis. Haha! Iniligpit ni Lance ang 900 dolyar. Nagtanong si Sally, Lolo Village Chief, si Lance ba ang freshman na may pinakamalaking kinita sa isang araw? Umiling si Lolo Murakami, hindi. Nasaan pa ang sinumang kumikita ng mas maraming pera kaysa sa kanya? Tanong ni Sally. Mayroong ilang mga bagong estudyante mula sa inner class na pumunta dito kahapon, pumatay sila ng mga balang sa loob ng isang araw, at ilan sa kanila ay kumita ng 10,000 dolyar. Ang pinakamalinis at pinakamabilis sa pagpatay ng mga balang. Agad na sinabi ni Lance na hindi kumbinsido, kung gayon, ipagpapatuloy ko ang papatay ng mga balang, gusto kong lampasan ang inner class na freshman mula kahapon. Sinabi ni Sally, pagod ako ngayon, bumalik tayo sa. Magpahinga ka na, balik ka bukas anyway, may 7 or 8 days pa bago ang new student assessment, at mas matagal pa hanggang sa start ng registration. Napangiti ang lolo ng punong nayon, itong binibini, baka may banggitin pa sa iyo ang matanda, kung ganoon ang ugali ng lahat, natatakot akong umalis ka sa Marshall Island. Bakit? Pumatay ka lang ng 1 oras at pagod ka na, bumalik ka bukas, tapos alam mo ba na ang 5.25 dolyar na kinita mo ay sapat na para makakain ka ng 1 mangkok ng malinaw na sopas noodles? Siyempre, totoo naman. Na hindi ka mamamatay sa gutom kung kumain ka lamang ng 1 mangkok ng malinaw na sopas noodles sa isang araw, at magkakaroon ka pa rin ng lakas na gawin ito sa panahon ng pagtatasa. Ngunit, alam mo ba kung bakit kailangang kumita ng Marshall coins ang mga bagong estudyante? Bakit? Tanong ni Lance. Dahil, ang pagkakaroon ng Marshall coins, kailangan mong gawin ang gawain ng pagpatay ng mga balang, at sa proseso ng pagpatay sa kanila, pinasisiglo mo na ang iyong potensyal, ang layunin ay, upang buksan ang ren at zoo veins ng bagong estudyante. Sa oras ng formal na pagtatasa, kung hindi mo pa binuksan ang iyong rendoy, sa pangkalahatan ay hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Martial Arts Academy. Ang layunin ng pagpatay ng mga balang ay upang buksan ang Ren at Dao channels. Nagulat si Sally. Oo, ang paggamit ng Marshall coins ay isang aspeto, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay buksan ang Ren at Ren vessels ng bagong panganak. Ngayon, gusto mo pa bang bumalik at magpahinga? Siyempre, ang munting kaibigan na ito ay nasa inner gate na. Level, maaari kang bumalik at maghanap ng isang hotel na matutulugan sa halip, binuksan mo na ang rendo at second vessel, ang pagpatay sa mga balang ito ay kumikita lamang. Sumimangot si Lance, hindi, maraming tao na nakatanggap ng abiso sa pagtanggap ng gintong medalya ay hindi rin nagbukas ng rendo at second vessel, Bagamat hindi pa nila nabubuksan ang Renguo at Dugo veins, makakatanggap sila ng acceptance letter, iyon ang higit nilang talento at tiyak na magbubukas sila. Pagkatapos nilang makarating sa Marshall Island para makabayad ng tuition, natural na pumunta sa Novice Village para gumawa ng mga misyon, at malalampasan din nila ito, isang mas kaunting assessment lang. Agad na sinabi ni Sally, hindi na ako babalik, patuloy akong papatay ng mga balang. Then you guys go,
sana makalusot kayo sa Ren and Zoo vessels bago ang official assessment. Talagang gagawin ko. Nangako si Sally na sabihin. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Lance at Sally ang pagpatay ng mga balang, ang taniman ng mais ay napakalaki, at ang bilang ng mga taong pumapasok upang pumatay ng mga balang ay dumarami. Ang layunin ni Lance sa pagpatay ng mga balang ay kumita ng pera, at pagkatapos ay ang layunin ni Sally ay buksan ang rendo at pagkatapos ay kumita ng pera. Si Lance ay patuloy na pumatay at pumatay. Pagsapit ng gabi, madilim na bago lumabas ng maisan si Lance, tumingin si Lance kay Sally, nahihirapan pa rin siyang pumatay ng mga balang. Sally, malapit nang matapos ang araw na ito, hindi ka makakain ng taba sa isang araw, halika bukas. Good. Lumabas si Sally na puno ng pawis, medyo malungkot na pinunasan ni Lance ang butil ng pawis sa kanyang mukha. At sa taniman ng mais, maraming mga bagong estudyante, na patuloy na pumapatay ng mga balang sa kabila ng kalangitan. Sa katunayan, nagsimula na ang pagtatasa, kung mabubuksan mo man o hindi ang Ren at Doke vein sa pamamagitan ng pagpatay ng mga balang ay ang pagtatasa. Si Lance at Sally ay muling bumalik sa nayon, at ang matandang lolo na iyon sa pasukan ng nayon ay kumakain ng hapunan. Lolo Village Chief, pumunta ako para kolektahin ang martial coins na kinita ko ngayon, at pagkatapos nito ay babalik na ako sa hotel para kumain at matulog. Sabi ni Lance. Buti, nakakuha ka ng kabuoang 13,200 martial coins, nakakolekta ka na ng 900 ngayong umaga, at mayroon ka pang 12,300 martial coins na natitira. Inabot ng punong nayon kay Lance ang isang bundle ng 100 yuan na perang papel. Wow! Walang katulad na bulalas ni Sally sa paghanga, mukhang masusundan niya si Lance para kumain at uminom. Ano ang tungkol sa akin? Si Sally ay abala sa pagtatanong. Nakakuha ka ng kabuoang 75 martial coins, nakakolekta ka ng 5.5 sa umaga, may natitira ka pang 89.5 martial coins, kunin mo na. Sally pursed her lips, wala man lang 100, nakakaawa. 376. Tara, Sally, hotel muna tayo? Marami akong pera dito, para makakain ako ng kahit anong gusto ko. Hihihi, ang sarap magkaroon ng kahangahangang boyfriend na aalagaan. Masayang ngumiti si Sally. 5 minuto matapos umalis sina Lance at Sally, isang lalaki at isang babae ang lumabas ng nayon at nagtanong sa punong nayon, punong barangay, magkano ang kinita ko ngayon? Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Elsa. 78 piraso. Sabi ng punong nayon lolo. Ang lalaki sa tabi ni Elsa ay nagtanong, paano ako? Malamang ako ang freshman na may pinakamalaking kita ngayon. Kumita ka ng 9,500 martial coins. Wow! Napahanga si Elsa at natawa, Wang Xing, napakagaling mo, talagang imposibleng malampasan ka ng sino mang pumunta rito ngayon. Haha, Elsa, huwag mo akong masyadong sambahin, alamat si kuya. Sinabi ng punong nayon na lolo, hindi ka isang alamat, ang taong nakakuha ng pinakamaraming martial coin ngayon ay hindi ikaw. Ano? Hindi ako yon. Tama, ang nakakuha ng pinakamaraming martial coins ngayon ay 13,200 yuan, hindi ka pa close, at ang taong iyon ay dumating sa Novice Village pagkatapos mo at umalis ng mas maaga kaysa sa iyo, 5 minuto ang nakalipas upang maging eksakto. Napabulala si Elsa, napakalakas, sok-sok, hindi ko alam kung sino iyon, dapat ay bagong estudyante rin ito ng inner gate level. Ang lalaking nasa tabi ni Elsa ay hindi masaya sa loob at ngumisi, siguradong malalampasan ko siya bukas, tama, punong nayon, nakasalukuyang nauuna sa pangkalahatang ranking ng Novice Village. Magkano ang kinita? Wala pang detalyadong istatistika, ngunit sa palagay ko ang unang lugar sa pangkalahatang listahan ay dapat na nakakuha ng higit sa 40,000 dolyar. 40,000, wow, isang lokal na bayani. Naiinggit si Elsa, ngunit sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng mga lokal na bayani ay lilito lamang sa mga freshmen na may malakas na lakas.
Ang mga mahina ang lakas, mabuti na makakain sila ng maayos, manatili sa mga hotel, at kayang magbayad ng tuition. Elsa, huwag kang mag-alala, tiyak na makukuha ko ang nangungunang tatlo sa pangkalahatang listahan ng Marshall Coin ng Novice Village, kung hindi, magsisisi ako para sa aking gitnang antas ng Inner Gate. Wang Xing, naniniwala ako sa iyo, go for it. Dumating sina Lance at Sally sa hotel. Hello, book us a room. Sabi ni Lance. Okay, please wait a moment, anong level room ang gusto mo? Ano ang pinakamaganda? Ang pinakamagandang kwarto ay ang Villa, 9,800 Wookie isang gabi. Sobrang mahal. Pinunasan ni Lance ang kanyang malamig na pawis. Ang susunod na pinakamagandang kwarto ay ang Building in the Middle Suite, 3,600 Marshall coins sa isang gabi, at ang mas murang Presidential Suite, 1,800 sa isang gabi, at syempre, ang pinakamurang quadruple room, 180 sa isang gabi. Matapang na sinabi ni Lance, pagkatapos ay i-book ang Presidential Suite. Pinayuhan ni Sally, huwag, kahit anong regular na silid lang ang magagawa. Alam ni Sally na hindi madaling kumita ng pera, pagod siya sa isang araw para kumita ng $75, kung hindi dahil kay Lance, hindi niya kayang bilhin ang pinakakaraniwang 4 na silid tulugan na silid. Ayos lang, kaya ko naman. Si Lance ay determinadong nag-book ng isang presidential suite, sa itaas na palapag ng hotel, at binuksan ang pinto, sa loob ay isang marangyang suite na may balkonahe sa sala at 3 silid. Pagkatapos nilang maligo, hiniling nila sa waiter na dalhin ang pagkain at magkaroon ng magandang hapunan, isang hapunan na nagkakahalaga ng mahigit 300 Marshall coins kay Lance. Kinabukasan, madaling araw, muling pumunta sina Lance at Sally sa Novice Village. Gayunpaman, sa pasukan ng Novice Village, mayroong isang karagdagang karatula na may ranggo dito. Pagraranggo ng Newbie Village Marshall Coins. Masayang sinabi ni Sally, Lance, 12 ang ranggo mo. Walang pakialam na nag-scan si Lance, ngunit ang unang lugar ay aktwal na nakakuha ng higit sa 40,000 Marshall Coins, pati na rin ang lahat ng mga bagong dating, na nagparamdam kay Lance na hindi gaanong masaya. Sa sandaling ito, dumating si Elsa at ang lalaking tinatawag na Wang Xing. Sinabi ni Wang Xing, Elsa, naniniwala ka ba na malalampasan ko ang taong gumawa ng 13,000 kahapon ngayon? Ngumiti si Elsa, subukan mo lang ang iyong makakaya, hindi na kailangang ikumpara. Nakarinig si Lance ng boses mula sa likuran at tumalikod sa takot, si Elsa nga iyon. Humagalpak ng tawa si Lance, haha, Captain Shu, ikaw talaga. Ah, Lance. Nagulat si Elsa nang makita niya si Lance, bagamat alam ni Elsa na pinapasok din si Lance, hindi niya inaasahan na magkikita kami sa entrance ng village ng Novice Village. Hello, Officer Shu. Bati ni Sally. Nang makita ni Elsa si Sally, mas nagulat siya at nagtanong, Sally, bakit ka nandito kung hindi ka marunong sa martial arts? Ngumiti si Lance, Captain Shu, natatakot akong hindi mo pa alam, Leroy ay alam na niya ang martial arts ngayon, at sa pagkakataong ito ay sumama siya sa akin, handang mag-assess ng Martial Arts Academy. Paano iyon posible? Medyo umiikot ang ulo ni Elsa. Captain Shu, I'm not going to lie. Sally, she's very talented. After my teaching, halos umabot na sa ninetith level ang martial arts skills niya, nakakuha pa siya ng 75 pieces dito kahapon. Ah! Hindi makapaniwalang tumingin si Elsa kay Sally, napakataas ng antas ng kasanayan sa martial arts, mas mahusay kaysa sa kanya, nakakuha lang siya ng 78 piraso kahapon. Sa sandaling ito, si Elsa ay medyo hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, ang lalaking iyon na tinatawag na Wang Xing ay sumigaw, Elsa, halika rito at tingnan mo, mayroong ranking ng mga freshman martial coins dito, na ipasok ko na ang pangkalahatang listahan. Lumapit si Elsa, at excited na sinabi ni Wang Xing, Elsa, tingnan mo, nakapasok ako sa ika-21 na ranggo sa unang araw ko dito kahapon, Elsa, humanga ka sa akin, hahaha.
Sinulyapan ni Elsa ang mga ranggo, nang makitang ang ikalabindalawa na pwesto ay ang pangalan ni Lance, ang puso ni Elsa ay tumibok, ang mga maaaring makapasok sa ranggo ay hindi bababa sa mga freshmen na umabot sa panloob na antas ng pintua, si Lance ay umabot na sa antas ng panloob na pinto. Biglang nagulat si Elsa. Si Elsa ay abala, Lance, anong nangyayari, bakit nasa itaas ang pangalan mo? Pareho ba ang pangalan? Ngumiti si Lance, hindi ito ang parehong pangalan, ngunit ikalabindalawa pa lang, walang dapat ikatuwa. Ngunit ang ranggo na ito, imposibleng kumita ng napakaraming pera nang walang lakas ng panloob na ranggo. Hindi makapaniwalang sabi ni Elsa. Oh, Captain Shu? To tell you the truth, I'm an inner door level, nasa London City ako dati, low profile lang ako, kaya. Alam mo na. Ikaw. Nalaman ni Elsa ang katotohanan at medyo hindi makapaniwala na si Lance, isang high school student, ay nasa panloob na antas ng pintuan. Natuwa lang si Wang Xing na iyon, ngunit nang makita niya ang labindalawa ni Lance, bumaba ang mukha niya at napabuntong hininga, anak, 2 araw mo nang naipon ang labindalawa na ito, tama. Tumingin si Lance kay Wang Xing at ngumiti, ito ang kinikita ko kahapon. Ano? 13,000 kita kahapon ay ikaw. Oh. Tumingin si Lance kay Elsa at nakangiting nagtanong, Captain Shu, boyfriend mo ba siya? Not bad. Sige, papasok muna ako. Pagkasabi nun, pumasok sina Lance at Sally sa village. Nang makita ni Wang Xing na mukhang gulat na gulat pa rin si Elsa, agad siyang nanumpa, Elsa, naniniwala ka ba na malalampasan ko siya ngayon? Sumusumpa ako, malalampasan ko siya. 377. Si Lance at Sally ay lumipat ng pwesto ngayon, kahapon sa cornfield, ngayon ay nagpunta sila sa orchard. Ang orchard ay marami ring balang, at mas maraming tao sa orchard kaysa sa cornfield para pumatay ng mga balang doon. Ngayon, si Lance ay naghihingalo upang kumita ng pera, at pumapatay mula noong siya ay dumating sa umaga. Si Sally Brown, ay pumapatay hanggang hapon. Malapit na ang oras, Sally. Sigaw ni Lance. Gayunpaman, walang tugon sa sigaw ni Lance, ngunit walang tugon mula kay Sally. Agad na lumipad si Lance sa tuktok ng puno upang hanapin si Sally, at hindi nakita si Sally sa lugar kung saan pinatay ni Sally ang mga balang noon. Si Lance ay may masamang iniisip sa loob. Sally! Sigaw ni Lance. Si Lance ay nakatuon sa pagpatay sa sarili kaya hindi niya napansin si Sally. Agad na lumipad pababa si Lance at nagtanong sa isang bagong estudyante sa lugar kung saan pinatay ni Sally ang mga balang, nakakita ka ba ng magandang babae na pumapatay ng mga balang kanina? Saan siya nagpunta? Natigilan ng freshman at sinabing, ano ang relasyon mo sa kanya? Tandaan ang URL. Konsyo 8. Net. Teka, nakita mo ba yon? Saan siya nagpunta? Sabi ng freshman, kinuha lang siya ng isang lalaking nag-aangking boyfriend niya. Nagpapanggap na boyfriend niya. Oo, sumama siya sa kanya ng sarili niyang kusa. Saan siya nagpunta? Si Lance ay nag-aapoy, hindi nakakagulat na walang anumang paggalaw, ang taong iyon ay tiyak na eksperto sa mesmerism, ang Leslie na nakilala niya sa London City noon, ang alindog na alam niya ay isa ring uri ng mesmerism. Papunta sa direksyon na ito, kakaalis lang kanina. Agad siyang hinabol ni Lance. Hindi niya nakita si Sally hanggang sa humabol siya palabas ng halamanan. Sa oras na ito, sa isang lambak na hindi kalayuan sa halamanan, si Sally ay pinagmumultuhan at sinundan ng 2 lalaking may mga matang nalilito. Sabi ng isa sa mga lalaki, Kuya Fat, ginayuma namin itong babaeng ito na pumunta dito, may mangyayari ba freshman ng inner class ang boyfriend niya ngayon mo lang din nakita ang lakas niyang pumatay ng mga balang. Ngumuso ang matangkad na batang iyon, wala siyang alam, bagamat bagong estudyante ng inner gate level ang boyfriend nitong dilag, pero saan kaya? Gagayin ko siya, at kapag natapos na kaming matulog, tatapik-tapik kami sa aming mga puwet at umalis ka, alam ng Diyos kung sino ang gumawa sa kanya, hahaha. Kuya Fat, napakaganda ng dilag na ito, siguradong siya ang bulaklak sa looban ng Marshall Academy.
Kapag naging bulaklak na siya sa looban sa hinaharap, maraming malalakas na tao ang humahabol sa kanya, sa oras na iyon ay hindi ito ang turn of us shrimps to play. So ngayon, habang hindi pa siya naka-enroll sa school at hindi pa pinangalanan ang courtyard flower, maglalaro muna kami sa kanya. Umiling-iling ang matangkad na bata at sinabing, hindi tayo, kundi ako. What? Fatty, ayaw mong makihati sa play ko. This beauty is too pretty for me to share your play, unless, ipakilala mo sa akin ang kapatid mo. Kuya Fatty, may gusto na si ate. Then you help me and sleep with your sister, so I can share your play. Paumanhin, Fatty, ang aking kapatid na babae ay magaling sa kaakit-akit at ang lalaking gusto niya ay napakalakas, ayokong mapatay. Dahil hindi ka makibahagi sa aking paglalaro, kailangan kong sabihin sa kasintahan ng magandang babae na ito, kung malalaman ng boyfriend niya, siguradong hahanapin ka niya para mag-settle ng score, outer door intermediate ka lang, kahit magaling ka manligaw, siguradong hindi ka kalaban ng boyfriend niya. Sige, sige, natatakot ako sa iyo. Okay lang na ibahagi ang iyong dula, ngunit kailangan itong maghintay hanggang matapos ako. Walang problema. Pagdating sa likod ng isang malaking bato sa isang lambak, ang dalawang lalaki ay tumingin pabalik kay Sally, binuksan ng matangkad na lalaki ang kanyang 5 daliri at nagtanong, ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Sally. Natatarantang sabi ni Sally, hindi pa nakakapasok si Sally sa labas ng gate, at ang kanyang Ren at Ren vessels ay hindi pa nabubuksan, kaya natural na hindi niya mapigilan ang nakakatuwang diskarte ng lalaking ito. Sa Martial Arts Academy, maraming departamento, kabilang ang Sword Method Department, Stick Method Department, Spirit Method Department, Sound Method Department, at lahat ng uri ng classification ng martial arts. Ang matangkad na batang ito ang bagong estudyante na pumunta sa Martial Arts Academy upang akitin ang kanyang kaluluwa. Ngayon ay dumating din upang kumita ng mga martial coin, hindi inaasahan na makatagpo siya ng isang nakamamanghang kagandahan, kaya agad siyang nagnasa, nagsumite ng isang nakakabighaning pamamaraan kay Sally, at niloko si Sally nang hindi gumagalaw ng isang muscle. Akala niya ay magagawa niya ito nang hindi niya nalalaman, dahil, bago siya dumating sa Martial Arts Academy, hindi niya alam kung gaano karaming mga babaeng bituin ang nabighani niya. Ang ganitong uri ng pangkukulam ay nakakatakot kaya ang dating buhay ni Lance ay napakaingat din. The inner classman killing locusts not far from you today, boyfriend mo ba siya? Oo, boyfriend ko siya. Ano ang kanyang pangalan? Ang kanyang pangalan ay Lance Damon. Lance Damon. Saang pamilya ito galing? Ang pag-abot sa inner gate level pagkatapos ng simula ng school year, dapat siyang maging pangunahing anak upang linangin sa pamilya. Walang pamilya, galing kami sa London City. Ano? Mula sa ibabang antas. Medyo nagulat ang matangkad na batang lalaki, ngunit, nang marinig niya na nanggaling siya sa ibaba, agad siyang bumantong hininga, akala ko ito ay mula sa isang malaking pamilya, hindi inaasahan ang isang ibaba, hiwa, kaya higit na walang dapat ikatakot. Iyon pa, London City, ang kapatid ko ay nagstay din sa London City dati. Sinabi ng mas matangkad na batang lalaki na ngumiti kay Sally, mula ngayon, boyfriend mo na ako, magaling kang makipaglaro sa akin, palamigin mo ako, pakinggan mo ako. Oo. Habarin mo nga yung damit mo, hehehehe. Mapuro lang titig ni Sally Brown habang inaabot niya ang butones ng kanyang damit. Maya-maya lang, may malamig na ungol. Sino? Nagulat silang dalawa. Swoosh! Isang figure ang lumipad pababa sa itaas at tumabi kay Sally. Si Lance iyon. Tinamaan ni Lance ang katawan ni Sally gamit ang panloob na puwersa, at biglang nagising si Sally. Ah, nasaan ito? Hindi napapansin ni Sally. Laking gulat ng dalawang lalaki na nandito nga si Lance at agad na tumakbo. Sinipa ni Lance ang dalawang bato at hinampas ito ng 2 beses, ang dalawang lalaki ay tinamaan sa likod ng ulo at nahulog na may dugo sa kanilang mga ulo, saglit na nawala ng malay. Anong nangyayari? Tanong ni Sally Brown. Sally, nahuli ka sa kanilang nakakaakit na spell at dinala ka rito sa pagtatangkang dungisan ka.
Sabi ni Lance. Ano? Nadungisan ako. Nanginginig si Sally Brown at napaluha, ayaw nang mabuhay. Huwag kang mag-alala, buti na lang at nakarating ako sa tamang oras, ni isang button ay hindi mo pa binabawi. Pag-aaliw ni Lance. Paano magkakaroon ng mesmerizing technique, sobrang nakakatakot. Takot na sabi ni Sally Brown. Martial Arts Academy, dapat may lahat ng klase ng martial arts, sige, huwag na nating pag-usapan yan ngayon. Damn it, these two scum? I won't let them go. Galit na naglakad si Lance, wala pa ring malay ang dalawang lalaki. Binuksan ni Lance ang kanyang pantalon, hinawakan ang bawat isa sa dalawang lalaki sa buhok, ibinuka ang kanilang mga bibig, at hinaila ang ihi sa kanilang mga bibig, ibinuhos ito. 378. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin nagigising ang dalawa, at ang dalawang batong casual na sinipa ni Lance ay tuluyan nang nawalan ng malay. Paanong hindi sila nagising pagkatapos uminom at umihi? Sabi ni Sally, at naramdaman din ni Sally na karapat-dapat sila. Sinabi ni Lance, dapat dahil kulang ang kanilang nainom, Sally, sigurado akong sabik ka ring umihi, bunutin ito at painumin muli. Namula si Sally at galit na sinabi, ayoko. Ano, nakikiramay ka pa ba sa kanila? Hindi ako naaawa sa kanila, lalaki ka at babae ako, ayoko. Sabi ni Lance Damon, hindi ko naman sinabing bunutin mo lang para sa kanila, sabi ko humanap ka ng bote para ilagay at ibubuhos ko para sa kanila. Ah! Nagulat si Sally. Go on? I don't know how to punish them at the moment maliban sa pag-inom ng ihi, wala akong mapapatay dito at nahihiya ako, kung hindi, papatayin ko na lang ang ganitong klaseng scum. Syempre, it's hindi naman sa takot ako sa Marshall Island, just that I respect the rules here. Walang magawang tumingin si Sally kay Lance at nagtanong, talaga? Huwag. Oo. Ito ang isang bote na walang laman, pumunta ka sa likod ng bato at hilahin mo sa bote. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ako, masyado bang nakakahiya? Namula si Sally Brown. Lahat sila walang malay, at boyfriend mo ako, walang nakakaalam, so go. Walang pagpipilian si Sally kundi ang pumunta sa likod ng bato na may pulang mukha, at makalipas ang 1 minuto, nahihiyang lumabas si Sally at hinagisan ng bote na puno ng ihi si Lance na may napakawalang imak sa kanyang mukha. Kinuha ni Lance ang bote na puno ng ihi at lumapit sa 2 taong walang malay. Sinampal ni Lance ang bawat isa sa kanila at ginamit ang kanyang panloob na puwersa para sampilan sila ng gising, sa pagkakataong ito kailangan nilang gisingin para uminom, pareho silang walang malay at walang sense ng iwiwisek lang ito ni Lance sa kanilang mga bibig, hindi naman ito masakit. Nang magising sila, nag-aagawan sila. Anong ginawa mo sa amin? Ngumuso sila at naramdaman ang amoy ng ihi sa kanilang katawan. Ngumuso si Lance, kayong dalawang bastos, maglakas loob pa nga kayong suntukin ang babae ko, ayaw nyo namang tumambay. Napabuka ang bibig ng matangkad na lalaki at bamaantong hininga, Lance, alam ko kung saan ka nang galing ka lang sa mababang uri ng lungsod ng London. Kahit natamaan ko ang babae mo, galing ako sa malaking pamilya. Kaya mo bang masaktan ako? At ako, galing din ako sa malaking pamilya, Lance, nasa baba ka ng London City, dapat narinig mo na ang pangalan ng kapatid ko, nagtagal din ang kapatid ko sa London City, ang pangalan niya ay Leslie. Baka gusto mong isipin kung kailangan mong saktan ang kapatid ko noong nasa London City ka. Leslie Smith. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi inaasahan na may isa pa dito na kapatid ni Leslie. Very good. No wonder that slut Leslie always wants to seduce me, it's bad genes. You know my sister. Then let me go fast. Akala niya nasa London City ang ate niya, siguradong walang maglalakas loob na saktan siya, tutal mula pa ito sa malaking pamilya. Damas, gusto mo bang malaman kung bakit amoy ihi ang bibig mo? Naiihi lang kasi ako para makainom kayo. Sigaw nila, nakaramdam ng sakit sa kanilang tiyan saglit. Hindi pa nakataas ang zipper ko.
Nagkatinginan ang dalawa at sigurado, hindi pa nakataas ang zipper ni Lance Damon. Lance! Ang bastos mo! Sumigaw ang matangkad na bata, na talagang nagpapahangin sa young master ng isang malaking pamilya. Hahaha, oo nga, bastos ako, pero wag kayong mag-alala, hindi pa tapos. See this mineral water bottle na puno ng ihi sa kamay ko. Girlfriend ko na ngang naligo at gusto nyo. Pag nanasaan mo ang babae ko, kaya paano ka makakaalis nang walang dala kung ganoon, kaya uminom na lang tayo ng kalahating bote ng kanyang ihi bawat isa, at hindi sayang ang oras, sabi mo. Ikaw. Ang kapatid ni Leslie ay umungal, Lance, kung maglakas loob ka, naniniwala ka ba na sasabihin ko sa aking kapatid na babae, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang alindog ng aking kapatid na babae, na walang katulad na kapangyarihan, ay dumating din siya sa Martial Arts Academy, at ang lalaking gusto ng kapatid ko, matatalo ka niya. Hahaha, takot na takot ako, dahil nagmamadali ka, mauna ka na. Pagkasabi noon, hinawakan ni Lance ang kapatid ni Leslie sa isang iglap, itinulak ito sa lupa, itinapat ang bibig nito. Bukas, at pagkatapos ay ibinuhos ang bote ng ihi sa kanyang bibig. Ang kapatid ni Leslie ay nahirapan, ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng ito ay walang silbi. Ang matangkad na bata naman ay hindi na nagsalita tungkol sa moralidad at agad na tumakas. Ngunit, pinitik ni Lance ang kanyang mga daliri at isang bato ang tumama sa kanyang binti. Bumagsak ang bata sa lupa. Mabilis na natapos ni Lance ang pagpuno ng kalahati ng bote ng ihi at agad na tumalon sa harap ng matangkad na batang iyon, itinukod ang bibig nito, at napuno rin ang natitirang kalahati ng bote. Sa ganitong paraan, naiihi ni Sally ang isang buong bote ng ihi, na nainom nilang dalawa. Sigaw ng kapatid ni Leslie, gusto niyang samuka, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya magawa. Ito ay dahil, si Lance ay nag-click sa isang acupuncture point sa kanila upang hindi nila ito maisuka, ganoon din ang nangyari sa matangkad na batang iyon. Si Sally ay nahihiyang tumayo sa gilid, agad na namula at nahihiya sa pag-iisip na iniinom nila ang lahat ng kanyang ihi, para lang sisihin si Lance sa pagiging katawa-tawa at kailangan niyang hilahin ito sa isang bote. Itinapon ni Lance ang bote at ngumuso, kayong dalawa na hamak, napakagandang kagandahan ng babae ko, nagagawa mong inumin ang kanyang ihi, itinuturing na hindi mo nadungisan ang iyong pagkatao mula sa isang malaking pamilya, talagang mura ito para sa iyo. Desperado silang dalawa sa pagsusuka, ngunit sa kasamaang palad ay hindi maisuka. Gayunpaman, hindi pa rin nakahinga si Lance at binugbog ang bawat isa sa kanila, na nabugbog sila. Umungol ang kapatid ni Leslie, ikaw ay langgam mula sa ibaba, hindi kita pakakawalan. Nagalit din ang matangkad na bata, hintayin mo ako, kapag hindi ka pinapatay ng pamilya ko, susundin ko ang apelyido mo. Sinabi ni Lance na may pagkadismaya, sige, araw-araw pa rin ang ihi ko. Ikaw. Wala kang lakas. Pinangunahan ni Lance si Sally sa ganitong paraan, binuhat ni Lance ang baywang ni Sally at tinapakan ang mga tuktok ng puno ng halamanan, lumundag sa malaking halamanan at nakarating sa Novice Village. Gabi na, at agad silang pumunta sa punong nayon upang ayusin ang kanilang mga account. At ngayon, sa pasukan ng nayon, naghihintay na doon si Elsa at ang lalaking tinatawag na Wang Xing. Nagtanong si Wang Xing, Elsa, naniniwala ka ba na talagang mas malaki ang kinikita ko kaysa sa Lance na iyon ngayon? Sinabi ni Elsa, Wang Xing, bakit ang hilig mong ikumpara ang iyong sarili sa kanya, hindi mahalaga kung kumita ka ng malaki o kaunti, ang paggawa ng 10,000 ay walang pinagkaiba sa paggawa ng 9,000. Elsa, ano ba talaga ang relasyon mo ni Lance? Bakit mo siya pinagtatanggol ng husto? 379. Kaibigan ko si Lance, ex-boyfriend siya ng kapatid ko noong nasa London City kami. Ano? Ang kapatid ni Yana ay ang kanyang dating kasintahan, damn. Labis na nalungkot si Wang Xing nang maisip niya ang kagandahan ni Yana, ang napakagandang babae ay nilalaro ng isang tao mula sa ibaba tulad ni Lance. Binalak ni Wang Xing na lumipat. Ang kanyang target kay Yana kung hindi ito makuha ni Elsa, ngunit sino ang nakakaalam na si Yana ay nilalaro na ng isang tao.
Anong ibig mong sabihin? Hindi nasisiyahan si Elsa at tumingin kay Wang Xing. Si Lance isang taong mula sa mababang uri, ang iyong kapatid na babae ay sobra-sobra na. Ni ang aking kapatid na babae o ako ay mga taong tumitingin sa mga tao ayon sa kanilang katayuan. Sa sandaling ito, lumabas ng nayon sina Lance at Sally na magkahawak kamay. Agad na umakyat si Elsa. Lance, Sally, bakit late na kayong lumabas, kumusta ang patayan ngayon? Tanong ni Elsa. Oh, hindi ko pa nasusuri sa punong nayon, hindi ko alam, paano na kayo? Tanong ni Sally. Sinabi ni Elsa, kumuha ako ng 150 Marshall coins ngayon. Nako, napakaliit. Sabi ni Lance, si Elsa na may puting mata kay Lance at tumawa, saan ako maglalakas loob na makipagkompetensya sa iyo, ikaw ay isang antas sa loob ng pintuan, ikaw, dati kang nagpapanggap, gusto talaga kitang bugbugin. Premier URLM. Konsyo 8. Net. Nang makita ni Wang Xing si Elsa na nakikipag-usap kay Lance sa napakagandang tono, umungol siya ng maasim, Elsa, hindi pa rin alam kung magkano ang kinita niya ngayon, nakalimutan mo na ba kung magkano ang kinita ko ngayon? At saka, nakatayo ka. Sa tabi ng isang inner door rank, kaya bakit kumilos na parang hindi ka pa nakakita ng inner door rank before? Huwag kalimutan, ikaw ay mula sa isang malaking pamilya, isang insightful na tao, isang inner door level lang. Tumingin si Lance kay Wang Xing at ngumiti, ang boyfriend ni Captain Shu na ito, mukhang marami kang kinita ngayong Marshall coins, bakit hindi mo sabihin sa amin? Agad na sinabi ni Elsa, Lance, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, hindi niya ako girlfriend. Then what is the relationship between the two of you? Why does he have such an intimate tone with you? Ang aking pamilya at ang pamilyang Uranus ay mga palakaibigang pamilya para sa mga henerasyon, lahat tayo ay lumaki lang ng magkasama, huwag magsalita ng walang kaparerekon, kung hindi ako magagalit. Nakita ni Wang Xing ang balisang pagtanggi ni Elsa sa kanilang relasyon, nasaktan siya, bagaman iyon ang katotohanan, ngunit ang gayong pagkabalisa ay nagpakita na hindi siya gusto ni Elsa sa kanyang puso. Ngumuso si Wang Xing kay Lance, anak, nangangahas ka bang makipagkompetensya sa akin, na nakakuha ng mas maraming Marshall coins ngayon? Itong Kuya Wang, anong gusto mong kalabanin mo ako? Kung mas kaunting Marshall coin ang kinikita mo ngayon, pagkatapos ay mapuputol na ang relasyon mo kay Elsa mula ngayon, maglakas loob ka ba? Boring. Ano? Natatakot kang makipagkompetensya sa akin? Galit na sinabi ni Elsa, si Wang Xing, sina Lance at Sally ay pareho kong kaibigan, kung magpapatuloy ka sa ganito, magagalit talaga ako. Sabi ni Wang Xing sa pagkabigo, Elsa, gusto mo talagang tumalikod sa akin, isang kaibigan noong bata pa na lumaki ng magkasama, para sa kapakanan ng isang mababang antas na kaibigan. Ikaw naman ang lumayo. Hinailan ni Sally si Lance at sinabing, hanapin natin ang punong nayon at pabayaan sila. Pinuntahan ni Lance at Sally ang punong nayon. Punong barangay, bayaran mo kami, ilang Marshall coins ang kinita ko ngayon. Sabi ni Lance. Ngumiti ang punong nayon at sinabing, anak, ang galing mo ngayon. Tumakbo rin ang Wang Xing na iyon at nagtanong, punong barangay, dapat mas mababa siya sa akin. The village chief laughed, you made 14,000 Marshall coins today, that's really quite a lot. Pero, mas marami siya, nakakuha siya ng 25,000 Marshall coins ngayon. Ano? 25,000. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Wang Xing, nakipaglaban siya hanggang kamatayan para pumatay ng mga balang ngayon, sinira ang kanyang record na 9,000 kahapon, at naisip na ang 14,000 ngayon ay napakalakas, tiyak na nalampasan niya si Lance, ngunit siya hindi inaasahan na kumita talaga si Lance ng 25,000. Wow! Hindi makapaniwalang tumingin si Elsa kay Lance, naramdaman ni Elsa na nagbago si Lance, nagbago sa London City. Ang punong nayon, sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Elsa at Wang Xing, ay nagdala ng ilang stack ng ₱100 bill kay Lance. Iyon na ito, itabi mo na. Punong barangay, paano ako?
Si Sally ay abala sa pagtatanong. Kumita ka ng $160 ngayon, mabuti, ito ay isang pagpapabuti mula sa kahapon. Ang punong nayon ay kumuha ng isa pang 160 yuan kay Sally. Napabuntong hininga si Elsa, mas mababa ang kinita niya kaysa kay Sally kahapon at mas mababa kaysa sa kanya ngayon. Ngayon, hindi lang si Lance ang nagbago, maging si Sally ay nagbago, parang hindi sila katulad ng nakilala nila sa London City. Napakalungkot na ungol ni Wang Xing. Sinabi ni Lance, itong kapatid na si Wang, gusto mo pa bang makipagkompetensya sa akin ngayon? Mamaya ka sa labas kaysa sa akin, hindi man lang tayo sabay na pumapatay ng mga balang, kaya ano pa ang silbi ng pagkukumpara? Ngumuso si Wang Xing. Hindi nagabala si Lance na makipaglokohan sa ganitong uri ng tao, ngunit gusto pa rin ni Lance na magalit sa taong ito. Kaya, sinabi ni Lance kay Elsa, iyan, Kapitan Shu, mayroong isang tao sa lungsod ng London na gustong ipagkatiwala sa akin na dalhan ka ng ilang salita. Sino te? Sabi niya, Dark Warrior daw ang pangalan niya. Ano? Nanginginig ang katawan ni Elsa. Nang mapansin ni Wang Xing ang mukha ni Elsa, abala siya sa pagtatanong, Elsa, sino si Dark Warrior? Bakit bigla kang kinabahan? Hindi pinansin ni Elsa si Wang Xing at abala sa pagsasabing, sabihin mo sa akin, anong mensahe ang hiniling niyang dalhin mo sa akin? Humalaklak si Lance, Dark Warrior, hayaan mo akong sabihin sa iyo na napakasaya niya noong gabing iyon, hindi niya ito malilimutan. Aling gabi? Si Elsa ay abala sa pagtatanong. At dumilim ang mukha ni Wang Xing. Ngumiti si Lance, hindi ako sigurado, parang basement ito sa labas ng lungsod. Biglang nalaman ni Elsa kung anong gabi iyon, na siya ay na-set up ng bitag at halos madungisan ni Jerry, buti na lang Dark Warrior ang nagligtas sa kanya, noong gabing iyon ay lumipad siya pabalik sa lungsod na nakahubad ang kanyang kalahati at dinala ng Dark Warrior. Ano pa? May iba pa bang salita? Nag-aalalang tanong ni Elsa. Hindi makakalimutan ni Elsa ang isang Dark Warrior sa kanyang puso, naisip niya na makakalimutan niya ang taong ito pagkatapos niyang lisanin ang lungsod ng London. Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo at ngumiti, at mayroon, ouch, medyo malabo, nahihiya akong sabihin ito, hehehehe. Tumawa si Lance, na mukhang isang napakakasiya siyang tao. Bilisan mo at sabihin mo, ano pa ang sinabi niya? Si Elsa ay nagmamadali. Sally ay tumingin kay Lance na nalilito, bakit ang isang taunang Dark Warrior ay hahanapin si Lance upang maghatid ng mensahe. At na mas nababalisa si Wang Xing, nang inag ang kanyang puso nang makita niya kung gaano kabahan si Elsa. Ngumiti si Lance, sige, Captain Shu, huwag mong sabihin. Lance, inuutusan kitang sabihin ito. Sabik na sabik si Elsa na talagang kinuha niya ang kanyang momentum bilang isang kapitan ng pulisya ng may dagandong. Captain Shu, mag-usap tayo sa susunod. Dapat sabihin, kapag hindi mo sinabi, hindi kita makikilala mamaya. Pagkatapos ay sinabi lamang ni Lance, bueno, ang isang taunang Dark Warrior ay nagsabi rin na ikaw ay maganda, siya ay talagang labis na naantig, dahil lamang, siya ay walang gaanong kamag-anak, hindi siya karapat-dapat para sa iyo. 380. Nalito ang mga mata ni Elsa at sinabing may mapait na ngiti, siya, tanga, hindi ako isang taong tumitingin lamang sa background ng pamilya. Nababalisa si Wang Xing, abala sa pagsasabing, Elsa, dapat mong sabihin sa akin ng malinaw, sino nga ba ang Dark Warrior? Sabihin mo. Si Wang Xing ay malapit nang umiyak. Walang pakialam nang umiti si Lance, nakikita ang paraan ng pag-iyak ni Wang Xing, na naabot ang layunin na magalit sa kanya. Hindi pinansin ni Elsa si Wang Xing at muling tinanong si Lance, may iba pa bang sasabihin ang Dark Warrior? Nilinlang ni Lance si Elsa, nakaramdam ng pagkahilo. Sabihin mo sa akin, may sinabi pa ba ang isang natalo? Hinawakan ni Elsa ang braso ni Lance at nagtanong kaagad. Sumigaw ang Wang Xing na iyon, Elsa, kinakausap kita, naririnig mo ba ako o hindi, pinapansin mo pa nga ako. Hindi na gustong magsinungaling ni Lance kay Elsa, ngayon ay nakita niyang galit si Wang Xing, abala sa pag-iiba ng paksa.
sinabi niya, Captain Shu, mas mabuting huwag ka nang magtanong, galit na galit ang iyong buhok. Tumingin si Elsa kay Wang Xing at nagtanong, ano ang sinabi mo sa akin, hindi ko narinig. Galit na galit si Wang Xing, Elsa, tinanong lang kita kung sino ang Dark Warrior at hindi mo man lang narinig. Sige, tatanungin kita ulit, sino ang Dark Warrior? Ano ang iyong relasyon sa kanya? Bakit ka ba kinakabahan sa kanya, sabi mo sa akin? Sinabi ni Elsa, ang aking pribadong buhay, hindi na kailangang sabihin sa iyo ng malinaw. Tandaan ang website, conshoate.net. Elsa, nagbago ka na? Tapos sige, isa lang ang gusto kong sabihin mo ngayon, kasama ko ang Dark Warrior, ang pipiliin mo, gusto mo ba ako, ang tagapag-ayos ng buhok, o gusto mo ang Dark Warrior Red na iyon? Alikabok. Pinilit ni Wang Xing si Elsa. Nagsalubong ang mga kilay ni Elsa, hindi maintindihan ang pagtingin kay Wang Xing. Sabihin mo sa akin, gusto mo ba ako bilang isang buhok na bata, o gusto mong kunin ang isang pagkatalo ng Dark Warrior? Nagmamakaawa si Elsa, Wang Xing, magkakilala na tayo simula bata pa tayo, sabay tayong lumaki, huwag mo akong pilitin, okay? I want you to make a choice, whether it's me, the hairdresser, that's important or that messy Dark Warrior, you tell me. Kinagat ni Elsa ang kanyang mga ngipin at sinabing, Wang Xing, gusto mong sabihin ko ang totoo, o magsinungaling? Gusto kong sabihin mo kung ano ang nasa puso mo, Elsa, sobrang sama ng loob ko ngayon, at kung hindi mo ako bibigyan ng kasiyasyang sagot sa bagay na ito, malamang na hindi tayo maging magkaibigan. Nawala sa isip si Xing dahil sa sobrang sama ng loob niya. Napabuntong hininga si Elsa, Wang Xing, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang nasa puso ko, sa puso ko, hindi mo man lang maikukumpara sa isang buhok ng paa sa taunang Dark Warrior, ngayon, nasisiyahan ka na ba? Path! Biglang bumulwak si Wang Xing ng isang subo ng dugo, gusto niya si Elsa mula pa noong bata pa siya, ang damdaming lumaki siyang magkasama ay mas masahol pa sa isang talampakang buhok na nakakatalo sa Dark Warrior. Elsa, ikaw? Sobra? Nakalimutan mo na magkasama tayong naglalaro noong naglalaro tayo ng bahay-bahayan, kalimutan na lumaki tayong magkasama mula noong tayo ay bata pa, isang basura mula sa ilalim ng mundo isang taunang Dark Warrior, ikaw talaga. Sabi niya mas importante siya sa akin. Hahaha, hahaha. Napatawa si Wang Xing sa pagkabigo at sakit. Natigilan si Lance, hindi inakala na ang Dark Warrior ay magiging napakahalaga sa puso ni Elsa, tila nagustuhan niya talaga ang Dark Warrior. Ano ang magagawa natin, hindi alam ng iba, ngunit si Lance mismo ay napakamalinaw, siya ang Dark Warrior Nakita ni Elsa si Wang Xing na tumatawa, ngunit ang mga sulok ng kanyang bibig ay tumango lamang at bumantong hininga, sa paglaki ng magkasama, oo, hindi ko itinatanggi, ngunit iyon ay noong tayo ay mga bata pa. Galit na tanong ni Wang Xing, sino nga ba ang Dark Warrior para sa iyo? Gusto kong sabihin mo sa akin. Si Elsa ay bukas din ng isipan at sinabing, gusto mong malaman. Daw, sasabihin ko sa iyo, isang pagkatalo ng Dark Warrior, ay isang lalaking nagustuhan ko sa lungsod ng London, at ang lalaking unang minahal ko ni Elsa ay siya. Bukod dito, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang lalaking unang nagpakita sa akin ng katawan kong hubad ay siya rin. Wang Xing, kontento ka na ba? Path! Nagluwa si Wang Xing ng isa pang subo ng dugo. Elsa, talagang iuulat ko ang bagay na ito sa iyong pamilya, at ang iyong pamilya ay papatayin ang basurang iyon bilang isang pagkatalo, tiyak. Galit na sabi ni Wang Xing. Ngumuso si Elsa at tumalikod para maglakad palayo, mukhang malungkot. Noong una ay inakala ni Elsa na makakalimutan niya ang Dark Warrior pagkatapos niyang lisanin ang London City, ngunit sa halip mas namiss niya ang Dark Warrior. Nakonsensya si Lance nang makita niya ang malungkot na ekspresyon ni Elsa, ngunit walang magawa si Lance, na naging dahilan upang mapaibig siya sa Dark Warrior. Pagkatapos, bumalik sa hotel sina Lance at Sally. Nagtanong si Sally, paano mo nalaman ang Dark Warrior?
Hindi ko siya kilala. Kung gayon bakit niya hiniling na magpadala ka ng mensahe kay Elsa? Nako, baka kasi pumasok din ako sa Martial Arts Academy. Hindi ko akalain na si Elsa ay makikipagrelasyon sa Dark Warrior, hindi nakakagulat na hindi niya nahuli ang Dark Warrior. Si Lance ay abala sa pagsasabing, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, hindi ko alam kung may relasyon sila o wala, ngunit si Elsa ay talagang isang matapat na pulis, ito ay dahil sa umibig siya sa isang kriminal kaya siya nagbitiw sa isang bilasan mo. Naku, huwag na natin silang pag-usapan, magdi-dinner na tayo. Gabi na, si Lance ay nakahiga sa kanyang kama, tila hindi makatulog. Ang mga salita ni Elsa ngayon ay patuloy na kumikislap sa kanyang isipan, isang pagkatalo ng Dark Warrior sa kanyang puso, nakakagulat na napakabigat. Si Lance ay isang ganap na walang pusong lalaki sa kanyang nakaraang buhay, at hindi niya alam kung ilang babae ang kanyang binaygo. Nangako siyang hindi na magiging negatibong lalaki muli sa buhay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng disguised identity. Negatibo na naman siyang tao. Elsa, anong masarap sa isang pagkatalo, para saan ka nahuhulog sa kanya, hindi ka ba nakakumbinsi sa akin, nakakapanlumo? Kalimutan mo na, mamaya na natin pag-usapan, kung hindi talaga makakalimutan ni Elsa ang Dark Warrior, at worst aaminin ko ang identity ko at magdadagdag ako ng extra girlfriend, anyway, walang pinagkaiba ang dalawang girlfriend sa tatlo. Girlfriends. Sa aking panahon, ito ay isang bagay na lamang ng pagdaragdag ng dagdag na pares ng chopstick bowls. Si Lance ay gumawa ng desisyon sa kanyang sarili, gagawin lamang niya ang aksyon na ito kung sigurado siyang hindi talaga makakalimutan ni Elsa ang isa. Pagkatalo ng Dark Warrior. Marahil ay makakatagpo si Elsa ng isang mas mabuting tao sa Martial Arts Academy, at pagkatapos ay kakalimutan na lang niya ang tungkol sa Dark Warrior. Kinabukasan, nagpatuloy sina Lance at Sally sa Novice Village. Sa pasukan ng Novice Village, isang pares ng mga mata ang nakatitig kay Lance, at ito ay si Wang Xing. Lance, hindi kita pakakawalan, originally Elsa kung hindi ko makuha, hahabulin ko si Yana, but you heck, Yana is your ex-girlfriend, you make me very upset, sinundo talaga kita para paglaruan ang mga natira. Nagpakita ng matinding liwanag ang titig ni Wang Xing. Kikilos na sana si Wang Xing nang biglang lumabas sa kanyang tabi si Elsa. Nagtanong si Elsa bilang babala, Wang Xing, ano ang gusto mo? Hindi sinubukan. Uranus, sinusubukan mong bugbugin si Lance. Tanong ni Elsa. Hey, since nakita mo naman ang intensyon ko, aaminin ko na lang, oo nagalit ako sa kanya, gusto ko siyang suntukin, paano ba, pinigilan mo ba? Umangat ang ulo ni Wang Xing, at dahil sa isang pagkatalo ng Dark Warrior, kinakausap na niya ngayon si Elsa sa hindi gaanong malumanay na tono. Oh,